Gandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Manila Times kung saan lumalabas na napakahina ang kaso o napakahinang mga ebidensya na sinabmitar laban kay Pangulong Duterte sa ICC. So, nasupalpal ang gobyernong ito dahil dali-dali nilang isinorender ang ating Tatay Dugong. Yung pala, wala rin eh. Sinasabi nilang 30,000 allegedly ang mga biktima. Ito, sa 30,000 na biktima, ICC receives 300 applications for victim participation in Duterte case by Franco Jose Barona, December 21. 300 lang ang mga testigo nila. Nako. Then, out of the 300, fewer than 5% ang may related sa kaso. The International Criminal Court Registry reported it had received only 303, to be exact, applications for victim participation in the case against former President Rodrigo Duterte, describing the figure as limited, napakaliit, compared to the potential pool of victims. In a report submitted to Pre-Trial Chamber 1, dated December 19, 2025, the registry said the low number of applications was largely due to the absence of publicly available information on the specific charges. The prosecution's document containing the charges was filed confidentially on July 4, 2025, and no public version had been released as of the report submission. Considering that the DCC was only filed confidentially, the Victims' Participation and Reparation section has been unable to provide any information regarding the crimes Mr. Duterte is charged with, the registry stated. It added that the victim support groups had informed the court that they would begin assisting potential applicants only after the DCC was issued publicly and its scope clarified. Ito na. Pakinggan nyo 30,000 allegedly ang biktima. 303 lang ang nag-volunteer na mag-participate. Ito. Reklamo kami. Ito The registry further noted that fewer than 5% of the 303 applications appeared to relate directly to the 78 incidents of murder and attempted murder identified in the confidential charging document. Most applications describe killings or attempted killings allegedly committed during Duterte's anti-drug campaign during his term as mayor of Davao City from 2011 to 2016 and as president from 2016 to 19, but did not fall within the incidents specified in the charges. Ito po, ganito po yon. Pag may kaso, importante yung nakalagay sa charge sheet o yung information kung tawagin. Kung ano ang nakasulat doon, doon lang magre-revolve sa ang kaso, ang trial. Any evidence or any na hindi nakalagay doon sa charge sheet o information, wala. So, mayroong 78 allegedly murder or attempted murder
Yun ang laman ng kaso. Itong 303 na nag-submit ng application, less than 5% ang nagsasabi na doon lang. So all the rest, wala, hindi nakapasok doon sa charge sheet o sa information sa kaso. So 5% of 300, paano yan ma-compute? Kakaunti. Kung 10%, 30. So kung 5%, 15. So lumalabas 15 lang o 15 lang ang testigo nila. Paano ngayon yan? Crimes against humanity. Tapos 15 lang ang testigo. Wow! Anyway, to me, this is a good development. Magkakaroon ito ng, pag matuloy na ang trial, mas malaki ang chances na mananalo ang ating Tatay Digong. Kasi, kung minsan kasi, preponderance of evidence, testigo. Kung kakunti ang mo, wala. Kasi, ang kailangan dyan is proof beyond reasonable doubt. Kailangan patunayan nila. Crimes against humanity. Papaano? 15 lang. So, malaki pa ang pag-asa natin, mga ka-DDS. Ituloy lang natin ang pagdarasal. Sabi ni Atty. Roque, may dalawa pa tayong hihintaying desisyon na kung favorable ang desisyon dito, makakalabas si Tatay Digong. Una, yung fitness of Tatay Digong to undergo trial. Short memory na daw si Tatay Digong. So kung short memory, wala na. He cannot stand trial. So I hope yung evaluation ng 3 expert magpabor kay Tatay Digong na sasabihin nila na wala na. Mahina na ang kanyang memory. Hindi siya. Pag sinabi ng mga experts na Duterte is not fit to undergo trial, panalo na. Lalabas si Tatay Digong. Ano pa? Jurisdiction issue. Hindi pa ito na desisyonan. Pag sabing walang jurisdiction ang ICC sa kaso ni Duterte, wala na, labas na. Okay, granting na hindi tayo manalo sa dalawa, tuloy ang trial, ito, pag-asa natin dahil kakaunti yung kanilang mga testigo. So, nasaan na yung sinasabing 30,000. So, to me, isang sampal sa muka sa administrasyon, Marcos Jr. at si dating Secretary DOJ, Secretary Boying Rimulya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Mao ni si kuya nga mag-atop sa iyang balay matagan og yero. O abot na gyud si kuya sa iyang balay. So mo ni ang balay ni kuya nga iyang lisdan og yero. O mo ni ang nadaot na nga mga yero ni kuya. So ilisana na gyud. So guba na gid ang balay ni kuya o gid nga daan na kay niya yero. So loy gid kay kaimta ni kuya kay kung ulan dili na gid siya maka kan sa iyang abuan kay tuloan na kaayo sa iyang balay. Pila na ni katuig kuya ang imong balay nga nainani na nga nanay mga buslot og tulo na kayo kung ulan. Unom na ni katuig pero daan niya sin ba? Mga daan na. So unom na katuig. So na kay anak kuya? Wala pa. Wala pa kay anak. So si kuya walay anak. So unom na katuig ang iyang balay. So inani na busa pulihan na og yero. So natagaan man kag yero kuya, makatop na ka karon. Makatop na kay. Salamat sa Ginoo. Salamat sa pagtabang.